Hello mga karelasyon. Ladies, alam nyo ba kapag kayo ay meron ng karelasyon, huwag na huwag nyong ipagdadamot yung pagmamahal o yung labing-labing sa partner nyong lalaki. Kasi kapag yan ay hindi na nakakaranas ng ganong bagay, baka magsisisi ka sa bandang huli. Kaya ladies, ito ang mga maaring mangyari kapag hindi mo ibinibigay yung pagmamahal na dapat ay naibibigay mo sa lalaki. So, mga ladies, mga karelasyon, medyo sensitive yung topic, kaya babaguhin natin ang ibang mga term, yung mga salita na bawal dito, okay? Baka tayo ay mapapagalitan ni Lolo, baka tayo ay parusahan, di ba? So, since ang usapan natin ay tungkol sa S o yung pagtatabi ng magpartner, magbibigay tayo ng mga bagong termino sa mga parte ng mga katawan na yan, okay? So, sa banda ng babae, sabihin natin na yung yan, yung meron sa iyo, yung iniingat-ingatan mo na yan, tawagin na lang natin ito na isang ilog, okay? At yung sa parte naman ng lalaki, tawagin naman natin itong hayop, di ba? So, para hindi tayo mapagalitan ni Lolo. So, eto, aalamin natin yung mga maaring mangyari sa lalaki. Oops, disclaimer, hindi ko naman nilalahat ng lalaki na ganito ang mangyari. Pero mataas ang chances na marami ang makaka-experience ng ganitong pangyayari sa kanila. Number 1, eto yung lumiliit yung hayop na yan. Okay? So alam nyo, yung hayop na yan, kapag hindi siya nakakapagtampisaw doon sa ilog dahil nga ayaw mo, lagi mong tinatanggihan yung hayop na yan na pumasok o bumisita sa iyong ilog, di ba? Literal na yan ay liliit talaga. Kasi kapag ang isang bagay ay hindi na nagagamit, masisira yan. Ganon din sa hayop na yan, di ba? So ladies, huwag mo namang damutan yung hayop, okay? Yung ilog mo na yan ay dapat sineshare mo doon sa hayop na yan, okay? Ika nga sa English, if you don't use it, you lose it, okay? So ibig sabihin nun, kapag hindi mo nagagamit ang isang bagay, masisira yan. So ganun din sa hayop na yan. Kapag hindi na yan nakakalangoy doon sa ilog, wala na. Masisira siya. So punta na tayo sa number 2. Ito yung humihina yung hayop na yan. Okay? Kasi yung hayop na yan, hindi na siya nakakapunta doon sa ilog para kumuha ng panibagong lakas, ng sigla. Pansinin nyo, ang mga hayop, kapag yan ay laging pumupunta, bumibisita sa ilog, ang mga yan ay masiglang masigla. Parang akala mo ay hindi nauubusan ng lakas. Nagiging masayahin pa yung hayop na yan. Okay? So, kapag yan ay hindi na nakakalangoy dyan sa ilog, ayan na, manghihina yan. Mawawalan siya ng gana sa buhay, mawawalan siya ng silbi, malulungkot siya. So ano ang expect mo sa ganyan? Eh di parang isang hayop na nawalan ng pag-asa sa kanyang buhay. Kaya manghihina talaga yan, okay? Kaya mga ladies, para hindi manghina yung hayop, ay dapat yung ilog na yan ay nakabukas para sa kanya, sa kanyang pagbisita, okay? Number 3, eto yung mainitin ang ulo. Wow! So, lahat yata, mapalalaki or babae, mapahayop man or ilog, kapag hindi talaga yan nakukuha or nararanasan yung bagay na yon, nagiging mainitin ang ulo. Mas madaling magalit. Konting bagay lang, inis na yan. Irritable. Wala sa wisyo. Masungit. Parang gustong manuntok. Ganon ang mangyayari sa hayop na yan kapag hindi na siya nakakatampisaw sa ilog. Okay? Kaya ladies, kung mahal mo naman yung hayop na yan, ibigay mo yung ilog, buksan mo yung pinto ng ilog na yan para yung hayop ay gagawin ang kanyang kahayupan dyan sa ilog na yan. Okay? Number 4, eto yung mangungulubot. Yo, so ganun talaga. Kapag tignan mo yung mga unang sinabi ko, magkakasunod yan. Kaya kapag hindi na nakakaligo yung hayop, mangungulubot talaga. Kasi manghihina, liliit. Eh di ano na ang mangyayari sa hayop na yan? Maging balat na lang, di ba? Kasi nga hindi na siya nagkakaroon ng pagkakataon na magamit siya.
Parang tao yan na kapag walang exercise, nanghihina at yung balat nangungulubot. Ganyan ang mangyayari sa hayop na yan kapag hindi na nakaka-dive dyan sa ilog na yan. Okay? So, wag mo masyadong ipagdamot yan para hindi na magiging balat na lang o mangulubot yung hayop. Number 5, ito yung nagiging sakitin. Totoo yan. Lahat yata ay ito ang isa sa mga karanasan na kapag walang ganun, ay madalas nang kapitan ng kung ano-anong mga karamdaman. Isa dyan yung madali kang dapuan ng sipon, okay? Kaya kung yung hayop na yan ay laging sipunin, laging nagkakaroon ng lagnat, trangkaso, nako, kasi hindi na siya nakakadalo, hindi na siya nakakapunta sa ilog para maligo, lumangoy, sumisid, di ba? Kaya ladies, para hindi maging sakitin yung hayop, syempre ikaw rin, ganun din sa babae, magiging sakitin din, mainitin din ang ulo. Kaya dapat pinagsasaluhan ang bagay na yan, pinagtatagpo yung hayop at yung ilog, kumbaga meet halfway, di ba? Masaya na kayo, nagiging healthy pa kayo. Number 6, eto yung may mataas na tsansa na magkakaroon ng malalang karamdaman itong hayop na ito. Ito yung tinatawag na cancer, okay? Madalas itong nangyayari sa mga kahayupan, okay? Kapag hindi regular na nakakatampisaw sa ilog, yan ang mangyayari talaga, okay? Sabi nga nila ay dapat at least sa isang buwan, minimum yung 21 beses na pagtampisaw ng hayop doon sa ilog para maging free or hindi siya kakapitan nung malalang karamdaman na yon. Kaya ladies, kung mahal mo yung partner mo, ibigay mo yung pagmamahal na yan. Yung ilog na yan ay buksan mo para dumating yung panauhin na hayop. Ang pagmamahal ay dapat nagbibigayan, ipinaparamdam yan, hindi yan ipinagdadamot. 2,000 years later. So kung ikaw ay merong partner, sa halip na parusahan mo yung partner mo, na ayaw mo siyang pagbigyan sa mga bagay na ganyan, na yung ilog na yan ay hindi mo ginagamit or inaanyayahan yung bisita, yung hayop para lumangoy, nako, yan yung mga mangyayari. So sa halip na ipagdamot mo ang bagay na yan, kung mahal mo yan, ibigay mo, okay? Yan yung fulfillment ng pagmamahal sa pisikal na aspeto.